Yo, Rolling, ako nga pala ang inyong lingkod na ngayon ay nasa harap ng camera na siya ring nasa likod. Andito ako ngayon kasama ang isang grupuhan ng Vespa na hindi para sa lahat ang tema. Sir, kamusta? Maulan pero nakapag-ride tayo together with our Vespa friends na kabababa lang rin. Nice Sir. to meet you guys. Salamat sa pagpapaunlak mo dito, sir. Pwede tayo magpakilala sa mga hindi pa nakakilala sa atin, sir. Hi, I'm Mr. Maharaja Canvillasis, owner of Motoclassy and founder of Vespa Racing Pilipinas. And I'm here to tell you kung ano yung Vespa Racing Pilipinas and what can we offer on the market. Soon, malalaman niyo po lahat. Going back. Sir, kailan po ba nagsimula tong Vespa Racing Pilipinas? Yung history ng Vespa Racing Pilipinas, nag-start siya this 2024 lang. Pero yung grupo namin, together with all the members na merong active sa Vespa Racing Pilipinas, has been part of the racing community industry way back 2017 pa. So, ilan lang tayo, sir, na nagsimula? Vespa Racing Pilipinas started, 4 pa lang kami. Started with Pao, Kuya Dennis, Boss Ompong, ako. And then dumagdag na yung ibang members namin kaya nila Sir Nicolay, sila Sir Richard, Sir Cholo, si Sir Patrick, and together with the new additional member na si Sir Anthony at saka si Sir RV. So on and all, parang nasa 12 na kami ngayon. Sir, ano yung nag-inspire sa inyo para bumuo ng ganitong klaseng grupo? Kasi iba yung grupuhan nyo na Vespa Racing Pilipinas eh. Hindi siya para sa lahat. Okay. Vespa Racing Pilipinas started as a ground core ng mga Vespa enthusiasts na mahilig sa racing. So, in Asia, Pilipinas wala pang ganun eh. So, sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Vietnam, may mga racing groups ng mga Vespa users. So, naisip ko na bakit hindi pwede magkaroon sa Pilipinas. Meron naman kaming Vespa. So aside from the fact na yung Vespa sa mga purists, parang taliwas do sa ginagawa namin, di ba? Kasi when it comes, pag sinabi nilang Vespa, dapat traditional yung Vespa na usual, pang lifestyle, mamahalin. Mismo. Oo, di ba? Sabi nila, mahal-mahal lang ng Vespa. Tapos gagawin nyo pang racing. Diba? Oo, kasi kumbaga sir, para sa akin lang, ang motor na Vespa, para sa mga taong galit sa pera eh. Oo, sabi nila. Kumbaga, talagang waldas talaga kasi Vespa, wala pa akong Vespa, pero hindi ko rin alam kung magkano yung presyo niya sa brand new. Pero yung value niya, alam ko na mataas talaga yung value niya eh. Pag nilabas mo yan, binili mo yan, unit pa lang magkano na eh. Vespa is Vespa eh, di ba? So sa mga hindi po nakakaalam, ang Vespa itself, about 240,000 yung bare unit lang ng Vespa sa brand new. So second hand siguro makakuha ka mga 190. Pero considering the fact na meron kang i-add-ons dyan, kagaya ng suspension, bags, pulley set, panggilid, drop bar, etc. Magkaroon ka ng Vespa na medyo maganda-ganda, approximately more or less 500 to 600,000. So sa Vespa kasi, bibiliin mo lahat. Number 1, pangalan, Vespa. Gusto mo ng speed, bibili mo siya ng ECU, panggilid, and any accessories na engine performance. Gusto mo ng comfort, bibili ka ng suspension, bibili ka ng gulong. So, hindi siya biro. So, totoo, magandang lifestyle siya. Pero now, sa Vespa Racing Pilipinas, ini-introduce na namin siya na a classic sport modern bike. Modern classic, kumbaga, no? Modern classic kasi saan ka nakakita ng Vespa ginagawang pangharabas, ginagawang pang racetrack. So, ang una nagpakita at nag-introduce niyan dito is nothing that Vespa Racing Pilipinas po yung una nagdala niyan dito. Na ginamit namin mismo yan sa racetrack sa Carmona. Itong recent activity na Army Navy na Vespa Pilipinas Track Day. So, nakita nila kami doon na umikot. All stock engine pero mo oras na maganda. Doon ko nga kayo sir nakita nung hindi ko lang na-introduce kayo sa akin ni Sir Pierre nung naganap ako sino mga key persons na pwede kong interviewin sa mundo ng Vespa. Nabanggit niya nga kayo
na kayo raw yung Vespa Racing Pilipinas. Ang ano lang, hindi ko lang kayo na interview na kasi nakita ko iba yung ano niya, iba yung focus niya ba sa sa track. Parang sobrang busy kayo Kasi sa amin sa Vespa Racing Pilipinas, most of our members are truck riders. So nagre-race truck na halos kaming lahat. At the same time, for you to become part of the member of Vespa Racing Pilipinas, you have to attend our weekly rides. And then, dapat as much as possible, naka-experience ka ng track day or nagre-race truck ka. Kasi kami nagre-race truck talaga kami. Ano po ba yung dun, sir? Ano po ba yung kailangan bago makapasok dito sa grupo ng So, VR? medyo maselan kasi kami sa pag-accept ng mga applicants na mga gustong maging member ng Vespa Racing Pilipinas. Kasi, una-una, dapat naka-Vespa ka. Pangalawa, may track history ka. Pangatlo, dapat syempre may financial stability ka kasi hindi siya biro talaga. Pag sumempla ka, magkano pagawa? Racing suspension, gulong. You have to consider na kailangan mo siyang ilagay sa motor na hindi siya basta luho. Kasi part siya ng safety and standard procedure ng bike. Pero ano ba, sir? Kunwari, gusto kong sumali, kailangan karerista rin ako o hindi naman? Magandang tanong yan. So, racer lang ba ang ini-entertain ng Vespa Racing Pilipinas? Kung ako po tatanungin, yes. Kasi yung culture ng Vespa Racing Pilipinas, parang hindi siya sa lahat applicable. So, kung gusto mo naman maging part, pero hindi ka talaga nagkakarera, at least nakakasabay ka sa amin. So, yung pacing naman namin kasi parang ride out your own pace lang naman kami. Pero, hindi naman namin masasabing mabagal. Hindi masasabi namin matulid. Kumbaga may form, magkakasunod lang din halos kami. So, sir, kapag kunwari pumasok ako sa inyo, ano yung benefit na nakukuha ng mga pumapasok sa circle niyo? Kasi tulad ng sinasabi niyo, pag nag-ride kayo, may form. Ano po yung knowledge na makukuha nila sa Vespa? Isa sa mga pwede namin makontribute sa community once na naging part kayo ng aming group is yung Vespa Racing Pilipinas, naka-engage kami sa track racing community. Kayo mismo, sir, no? Kami mismo, nagkakaroon kami ng events, sumasali kami sa mga track day, and soon mag-organize kami ng sarili naming karera. With collaboration of our friendly partners also. So, aside from the knowledge na pwede ka mag-track, yung community namin, masaya kasama. Kumbaga, every Friday kasi kami nagra-ride eh. That's the time na natatapos yung week namin ng masaya, maayos. And for the preparation ng next week na trabaho na naman. Kumbaga kami, sa grupo namin, halos lahat kasi kami negosyante. Wala kaming member dito na yung walang trabaho. Siyempre, maluho kami. Oo, tama. Kapag maluho, kailangan mo sila. Diba? Kailangan mo mag-guide, mag-hard, mag-hustle mo para masustain mo yung luxury na trip mo. So, yun din yung isa sa mga benefit na makukuha nila. Kumbaga Magaling ka magtrabaho. Hindi diba? mo pwedeng Pressure kayo. Kasi, pag nag-upgrade ka sa Vespa, panggilid pa lang, lintik na eh. Totoo yan. So, sa mga gustong malaman yung mga price niya, search nyo na lang. Iba-iba kasi ng price eh. So, pero bigyan mo nga kami, sir, ng kumbaga, kung ako, all stock, mag-upgrade ako, ano yung dapat kong i-upgrade muna? yes, napakagandang question uli niyan. Sa lahat ng stock na motor, ang unang-una ko, sa akin unang-una ko ina-upgrade, suspension tsaka gulong. Kasi napakalaking tulong yan sa everyday mong gagamitin. Second will be the panggilid, pulley set. Marami na nag-offer ng mga panggilid dyan na kagaya ng mga international brands, marami na yan. So, malaki rin talaga performance enhancement na makukuha from them. Pero for the starter pack na mga gustong mag-upgrade ng mga Vespa nila, I would suggest na gulong at saka suspension muna. So, yun yung pinaka-fundamental eh. Malaking bagay yun. Pagkatapos nung mga yun, sir, kamusta yun naman yung sa braking system niya? Hindi ba kailangan i-upgrade yun? Kasi tumulin kayo, kailangan mo ng braking power eh. So, isa pa yun. Di ba? The next will be braking system. Like, kung sa akin is naka 4-pad siya na Brembo. So, yun lang naman usually pinapalitan dyan. Brembo, calipers, yung rotor disc mo, mag-upgrade ka ng konting laki. And then, yung iba, nagpapalit ng braking system na like Masters. So,
medyo madugo rin talaga. Pero kamusta sa makina, sir? Hindi naman na siya yung tulad nung iba na kailangan mong, kunwari, modify mo talaga siya, ganun. Sa amin kasi minamaximize namin yung power ng 150. More or less sa amin, naka-stock talaga yung engine. So, it's up to you kung gusto mo maglagay ng ECU or maglagay ka ng throttle body or kung anong trip mo sa engine mo. Pero in our group, we make sure na ma-maximize yung 150 power ng Vespa itself. Stock is good, no? Stock stroke, stock bore. Yung rider lang ang ano. Hindi kasi sa amin, malaking factor talaga yung skills over machine. You have to understand that skills over machine makes a big difference between the engine and the person itself. Kung malakas yung motor mo, dadalhin ka ng motor mo. Pero kung malakas na maglaro, yung motor yung dadalhin. Tama, no? Diba? Kasi madaling magpalakas ng motor. Basta may pera ka, you can upgrade your engine. Ikaw ang mag-handle ng motor mo, sir. Pero the thing is, my question is, kaya mo bang dalhin yung motor mo? Minsan kasi dinadala ka na lang ng motor kaya ka matulin. So malaking factor yon. So sa Vespa Racing Pilipinas, yung mga members naming bago, we strongly encourage na before ka mag-upgrade or anong trip mo man sa bike mo, make sure na kapag track tayo, ma-improve kung ano yung pwede mong improve. Kasi halos lahat naman kami nagtatrack din. Occasionally, malaking factor, yes. Sa akin, ginagawa ko siyang part ng hanap buhay ko kasi I'm the owner of Moto Classic. And ang target market ko is racing industry. Racing ang market ko, wala ako sa ibang field. Kasi doon ako masaya, doon ako nag-i-enjoy. That's why lumabas ang Vespa Racing Pilipinas. Kasi passion mo, hobby mo, at ikaw mismo yung nag-i-enjoy. So malaking factor yun. Kamusta ba yung community, sir, ng Vespa Racing Pilipinas? Gano'n na siya kalaki ngayon? Before we started as a 4-member to 5 members, now nag-upgrade na yung members namin, dumami na kami, at the same time, yung community partners namin, dumadami na rin. Nawawala na yung barrier na pag naka-Vespa ka, parang, kami to, ganito, ganyan. Alam mo yun, yung nakukulab namin lahat ng mga tao, nagiging kami para maging mas healthy yung community. Masaya, dumadami na yung mga members, nagkakatulong-tulong na, nagiging casual na yung riding. Makikita mo sa Vespa Racing Pilipinas page na each ride, parami nagiging members or nagiging collaboration partners namin sa ride. Kung saan talagang masaya. Kumbaga, sir, ano kayo, no? Collaboration over competition, no? Yes. Kasi yun naman talaga dapat. Ngayon tumatanda tayo. Kung mapapansin nyo, ang members ng mga Vespa or Vespa users, nagre-range yun ng 35 to 40 to 50 ang mga edad. Yung mga age na yun, kung papansin mo, we are on the part na gusto na lang namin mag-enjoy, gusto na lang namin magkaroon ng Sunday or leisure bike, na wala na kami para sa competition, more on happiness na lang kami. Kaya nakita mo kanina yung vibes, sobrang saya. Pero they're not just only ordinary people, di ba? Kwento nyo nga, sir, mga general, di ba? Mga business na. Ibang levels. Kumbaga mga high profile sila eh. Pero dito sa community nyo, di mo mararamdaman na ito, ganito to, kalaking tao na to. Sobrang sobrang casual, sobrang saya, sobrang light lang ng bonding. So, ganun kami sa Vespa Racing community. Okay lang ba yung sir? Yung ganito na... Rolling tayo, rain or shine. So, sir, eto, magandang tanong to. Kasi, una, nakita ko kayo sa track day ng Best of Pilipinas ng Army Navy. Pangalawa, madalas ko kayong makita dito sa Marilake. Mga picture nyo, ganyan. Ano yung challenges ba na kinakaharap ng grupo? Kasi, hindi kayo pangkaraniwan eh. Kumbaga, may misconception ba sa inyo bilang Vespa Racing Pilipinas? In general siguro for me, wala namang barrier, wala namang kaming pinagkaiba sa iba. The thing that separates us between any other bike users, we're just only having a Vespa as a bike. Nonetheless, ordinary lang din naman kami. And then, medyo expensive lang yung parts ng Vespa. Yun lang naman yung pinagkaiba. Kaya nga sa community namin, halos lahat kami businessman para siyempre to support yung luho mo. Kailangan mo magsikap ng trabaho para masustain yung pangangailangan mo. At the same time, yung mga kasama natin dito, mga kasama natin mag-ride, kagrupo itself, okay naman kami lahat. Yung challenges, siguro, sooner or later, mas dadami pa.
and to help other people to educate na hindi naman namin sinisira yung culture ng Vespa. We're just only exploring the vibes, the time, di ba? Konti na lang yung time natin eh. Kumbaga sir, ano kayo, no? Living the life talaga kayo, no? Parang, anong essence kung hindi mo siya gagamitin ng gusto mo? Kaya nga pag nakikita ko, parang sarap nito kasama ng mga to ah. Kumbaga chill lang tayo rito, men. Kahit anong motor ipahawak sa amin, basta magkakasama tayo. That would be good. Pero it just so happen na I established Vespa Racing Pilipinas to promote Vespa Racing dito sa Pilipinas. Kasi sa Asia, meron na, Pilipinas wala pa. So, sooner or later, the challenge will be how to handle more Vespa racers in the future. So, hopefully, together with the partners na magkakaroon tayo, ma-establish natin yung first and ever Vespa Racing Pilipinas practice. So yan sir, maganda yung ano na yan, yung sinabi mo na yun. Pero kumbaga, paano natin yung culture? Kamusta yung culture ng Vespa racing scene dito sa atin? Ang ganda uli ng tanong mo. Yung Vespa Racing kasi parang hindi pa masyado kakilala, pero masasabi ko tinatanggap na. Niyayakap na siya. Niyayakap na siya. Kasi meron ng budget na kayo eh. Kasi nandito na kami, nagiging patamaan na rin kami. Oo, kayo kumbaga kayong stepping stone eh. Na ito, kumbaga yung from classic, transition tayo ng modern, tapos racing mo. To sporty. Kasi, ito, conception nila, Vespa dapat, ano lang yan, parang subdivision bike, parang ganun. No. Kasi once na nag-upgrade ka ng parts ng Vespa, suspension, gulong, pagkilid, handlebars, etc., ECU, engines, you are starting to feel the racing. Gusto mo na ng matulin. So, ano ba yung corresponding ng matulin? So, saan ka pupunta nun? Kasi Vespa sir talaga, ano rin yung, hindi naman biro rin yung tulid niya eh, di ba? 2-stroke pa lang, lintik na yun eh. Oo. Mga Vespa is 3 valves, 150cc engine for Vespa yung Primavera. Pero meron silang GTS na 300cc. So 300cc itself, matuli na yun. Oo. Pero dito tayo sa 150. I-maximize natin yung power ng 150 na kung saan, kagaya sinasabi nga natin, dapat pwede mo pa rin siyang gamitin pang araw-araw. Na punta ka ng mall, punta ka ng probinsya, pwede mo siyang gamitin na wala kang iisipin na baka hindi to makabalik or something like that. At the same time, sir, nagamit niya sa mga rides tsaka racetrack talaga. No? Functional talaga. Yun talaga yung gusto naming ilabas din sa rolling eh. Oh. Yung build mo, functional siya. Pwede mong i-rolling kahit saan, di ba? Na hindi ka magkaka-aberya. O yung ano ba, yung pateka-teka ka. Oo. Kasi alam mo, ako may mga load din yung mga iba kong motor, pero syempre, iba yung peace of mind mo kapag yung ginagamit mo is safe. Kumbaga, hindi ka ititirek. Etong pinapromote namin sa 150cc engine, max mo yung 150cc engine mo, stock stroke, stock bore, naka-ECU ka whatsoever, pero safe yun. Pwede natin gamitin sa racetrack, pwede natin gamitin pang daily. Kasi ito, ginamit ko sa racetrack, maganda rin naman yung oras ko, consistent sa 102, stock na 150cc engine, naka-ECU lang siya. So, doon pa rin papasok yung throttle control mo as a rider. Siyempre, iba pa rin yung may experience ka, kahit ka-little ba. Na malaking factor yon na sooner or later ang Vespa Racing Pilipinas makikita na more sa social media na ito, nakakabuild na tayo ng racing community, magkakaroon na tayo sarili natin track day. Oo, no? Saya nun, men. Iba yung ano, may ma-establish siya na gano'n eh. May mabubuo akong community na lahat kayo pare-parehas ng gusto, di ba? Tsaka masaya. Yung lagi natin iisipin kung lagi kang masaya. Ano ba yung ano, sir? Ano ba yung tradition natin? Meron ba tayong sineselebrate kada taon? Since kakabuo lang din ng Vespa Racing Pilipinas, sa amin, kapag nagpa-member ka, yung bagong mga member, yung nagiging tradition namin, is pinapakain niya kami mga member. Kumbaga masaya na kami dun eh. After Trip, no? Trip kayo, no? namin, tara kain tayo. Diba, magra-ride. O sinong bagong member? Pagka naging member ka na namin, na-accept ka na ng buong membership, ng buong parts ng buong member namin, tara, pakain na tayo. Ganun na, masaya na kami. And then kasi, sa kwentuhan, masaya kasi talaga, pare, ang huli ng motor mo. Although, pare-paro naman tayo nagpupuguan dito, parang. So, yun lang yung culture namin. Pero, I am more excited sa future next year na hopefully magkaroon talaga at matuloy yung Vespa Racing community na
track day tayo, pare. Babalikan niyo yan dito. Talagang antayin nyo Babalikan niyo yan. yan dito. Hindi po pwedeng hindi yan matupad. Sinabi ni Motoklase yan, sinabi na Vespa Racing Pilipinas ang tuto pa rin po natin yan. Together with the partner natin, si Rolling. Okay. So, magkikita-kita pa po tayo dyan. Maraming pa po tayong pagsasamahan. Sir, ano ang pinagkaiba nyo kumpara sa ibang grupo? Nakakatakot yung tanong mo. Oh, di ba? Magandang ano yun eh. Oo, napaisip ako din. Yung sa kagaya kanina, parang sinabi ko naman sa sarili ko, wala naman kami pinagkaiba sa iba, maliban sa Vespa lang. So, objective namin, dalhin talaga siya sa pinaka-proper forum na yung racing ng Vespa makilala sa Pilipinas. Tanggapin siya at yakapin siya ng mga racing enthusiasts, not just only because racing yun eh. Elevate natin ng konti, Vespa naman gamitin natin. Kasi baka akala nila, sir, no? Para kayong mga kabuting nagsulputan lang dito sa Marilaki, no? Hindi po. Ang Vespa Racing Pilipinas po is iba po yung driving habit namin. Pagdating sa kalsada and over the racetrack. Siguro nakikita niyo po maganda lang yung form, maganda lang yung speed capture ng mga photographers dito sa Sierra. Pero hindi po, ang takbo po ng Vespa rito is around 80-90 lang. Corner na yon, matulin na yon. And then, lahat po halos ng members namin sa Vespa Racing Pilipinas is aral, nakakapag-track. Most of us may mga big bikes. So technically, yung control sa throttle, ando doon na po. Tsaka binibigyan nyo rin sila, sir, ng knowledge, tsaka yung disiplina ba, kung paano ka sa racetrack, tsaka paano ka dito sa city, no? Oh. Nakita mo naman sa racetrack, nagkakandagulong ako, di ba? Oo, Kasi nag-i-enjoy ako, pero dito sa kalsada, hindi ako lumalabas ng linya. Konting-konti lang siguro. Pero hindi talaga siya habit. Kasi hindi ko rin, sa amin, sa group, hindi na namin tinatolerate na magpaka-hapon-hapon ka. Kasi syempre may kasalubong ka rito. Unlike doon sa racetrack, di ba, kita mo naman, salubong, kain, kalat, okay lang kasi wala ka namang kasalubong sa harap. Sa likod, iiwas naman yung nasa likuran mo. Pero masaya kasi, yun yung importante doon, nag-i-enjoy ka. So, eto, sir, kumbaga, paano yung iba, kunwari, yung hindi pa talaga nakakasama sa inyo, wala pang nakita lang kayo dito, paano sila makakasali sa inyo? Meron ba kayong kunwari araw na parang dito pwede kayong pumunta dito para i-introduce yung sarili nyo na gusto nyo sumali sa grupo, ganyan? O kapag may ride kayo, pwede silang sumama lang? Oo, sa amin naman, madali lang din naman maging member. Talagang gusto mong yung puso mo nandoon. Attend ka lang ng mga rides namin. Usually, Friday morning kami umakyat, tapos hindi ka naman namin, tumakbo ka ng matulin. Hindi kami gano'n. Ride at your own pace lang. Kumbaga, the more na nakakasama ka namin, kaya di ka naman nagtatrack, pwede. Kasama ka lang sa vibes lang namin. Nakita mo naman yung vibes kanina, talagang light lang. Bago pa, attend ka at least 5 na rides. Hanggang sa maging kabanding ka namin. Sooner or later kasi mahata ka rin. Diba? Lilinyahan ka namin. Kala mo talaga nasa racetrack eh. Magkatamang pacing lang. Dito ko minimili ko. Sakto-sakto lang. Parang ganon. So hindi naman kami yung racing talaga na Once na makasama sila, sir, kumbaga, parte na sila, meron kayong kunwari, kailangan makasama ka 3 beses. More likely mga 3 or 4 rides, 5. Hanggang sa makilala ka namin as a person. Kasi dito hindi naman basta member eh. Magiging tropa ka na namin for lifetime eh. Oo. Diba? Kailangan, gusto mo talaga may heart ikaw ka sa... Ikaw gustuhin mo yung tropa mong sinama rito, madisgrasya. Oo. Siyempre hindi, di ba? Cargo mo yan. Tsaka kailangan, sir, sumunod din sila sa rules nyo na, ikaw, huwag kang kamote dito sa Marilaki. Oo. Siyempre kasi bubuhatin mo rin yung pangalan ng grupo eh. Oo. Tsaka number 1, safety. Umalis ka sa inyo, dapat bumalik ka sa inyo. Nang buhay, nang buo, nang walang damage. So dito, hindi ka naman namin pupersa na tamakbo ka ng gantong takbo namin, takbo ka ng matulin, hindi ko ng ganito, hindi. Kailangan mong maintindihan na yung community natin, ito lang yung kaya, yun na kaya mo ibigay. Meron naman din talaga member na chill lang. Kumbaga, may event tayo, attend sila kahit hindi sila maglalaro. So, hindi naman perke racing talaga. Kasi nabuhay mo na yung racing. Hindi, ganun. Kumbaga sa amin, ano lang yung trip mo, ano lang yung kaya mo,
Yun lang, pwede na yun. Basta, kasama kami, masaya kami. Sir, ano ba yung main goal nyo bilang community? Ang main goal namin as a community is to collaborate with all the group of Vespa community here in the Philippines. Pacing ka man, casual riding ka man, or regular groups kayo. Matanggal yung barrier na, alam mo yun? Collaboration Oo. over competition. Oo, collaboration over competition. Napakaganda kasi. At the same time, marami kang tropa sa Vespa just in case mangailangan ka. Pare, may tropa rito tumirik or naputukan ng gulong. Papuntahin mo sa member ko. Kasi the more na marami kayo, the more na mas maganda. Oh, maraming tutulong sa'yo eh, no? Kumbaga, mas masaya, mas maginhawa. Objectively, yun talaga yung magandang point of view na hindi, Vespa Racing yan. Dapat racing lang. Hindi po tayo gano'n. Kasi kagaya niya, nag-start kami Vespa Racing Pilipinas. Nandiyan na sila Jomek, nandiyan na sila One Pot, nandiyan na sila Motozone Manila, and the other groups of shops. Nagkakatulong-tulong na. Kasi Tsaka- kahit naman, sir, hindi nila gusto yung pumarera, pero gusto lang nila yung tumulin. Sa inyo sila pwedeng lumapit para makakuha ng knowledge. Ano ba yung dapat eh? Kasi kayo, nandito na kayo sa linya nyo to eh. So, yung mga, halimbawa, kagaya ng set niyan, gusto mo ng ganito, edi tanong mo sa mekaniko, forward kita sa mekaniko, halimbawa kay Jomek o kaya kala Componetics. So, marami pwede talagang mag-guide, tumulong para, alam mo kung bakit? Hindi ka hindi ka makabili ng maling pyesa. Oo, tama. Kasi mahal. Isa yun sa mga advantage ng mga grupo. At magandang community na hindi ka talaga gagastos. Unlike na yung nagsasarili kang experiment na bili ka ng bili ng Oo, no, trabahula yun, sir, eh, yung mga ganun. Trabaho lang ngayon, exact word na dapat pala yung clutch spring ko ganito, center Oo. spring ko ganyan, para pag takbo wala. Dito ka na, kumbaga may cheat code ka na, di ba? Oh, tropa na tayo eh. Boss, gusto ko ng ganyang set. Alam naman sabihin mo, ang mali ang bibigay sa'yo na ano, di ba? Siyempre, pag naging kagaya niya, collaboration partners na sila, mga tropa na. Alangan namang may tropa ka, bubudulin mo pa. Hindi, tsaka hindi uso sa atin yun. Kumaga, ibibigay nila kung ano yung gusto mo based din sa budget mo. Kasi sir, sabi mo bago lang kayo eh, di ba? Hindi naman magiging ganito kalaki agad yung grupo nyo kung hindi tama yung ano nyo, yung isip nyo. Yung Na mindset gusto nyo lang natin. talaga na mambudol, pumer ng ano. Diba? Hindi. Kasi, sabi ko sa'yo, enjoy lang. And the money will follow na yan eh. Pero pinaka-importante, yung tropa mo na na-establish mo, na natulungan mo nang hindi mo namamalayan, yun yung pinaka-masarap eh. Kasama mo sa trip mo, no? Oo. Para lang kayong mga bata na Parang gusto ko lang Oo, di ba? Sige, bili tayo. Hindi ka tumanda eh. Naging mahal lang yung ano mo, yung laruan mo, yung O hindi ka talaga tumatanda, nagiging magastos ka. Kagaya ng helmet, halimbawa, dati pag naka-Vespa ka, ang helmet mo automatic classic eh, no? Yung mga bilugan, ng matataas, malaki pa. So ngayon, pansinin mo yung mga helmet, puro Aray, RX-7X na. Pag yung RX-7X, mga naka-hapless na rin ang Aray. Dati walang gumagamit yan, kami lang. So, ibig sabihin, sir, kapag ikaw naka-aray ka, produkto ka ng Vespa Racing Pilipinas. Hindi ko sinasabing parang ganun, pero more likely, oo. Kasi, inspired na sila sa Hindi inyo. naman sa hindi naman sa kami yung unang gumamit. Oo. Pero sa amin talaga nila nakikita. Kasi basically, may mga gumagamit na yan way back before pa. Pero na-highlights lang sa amin. Kasi syempre, galing kami sa ibang bikes. Ito na yung helmet namin. Kasi itong racer, ginagamit din talaga to sa racetrack, di ba? Oo, race. So, sir, paano nyo napopromote yung racing scene ng Vespa dito sa Pilipinas? Bilang community kayo. Yung kagaya nung sa aming sinalihan last time, we all started here as a group na parang maliit lang yung community namin, Vespa Racing Pilipinas. And then every Friday, nagra-rides kami. Nadala namin yung buong picture ng Vespa Racing Pilipinas from Sierra Madre Mountain to racetrack itself na ginanap sa Carmona. So, nakita niyo kung paano kami mag-perform doon. Talagang okay din naman. Masaya lang. Wala naman kaming kailangan pagpatunayan na kasi parang hobby lang eh. Hobby lang, hindi siya more on competition eh. Baga, tara, racetrack tayo. Ganun, kasi mura lang din naman. Then may mga pick-up naman para sakay ng
Pwede naman silang sumabay sa Pwede inyo. kayong sumabay, pwede kayong makijoin. Actually, nga yung objective paramihin yung mga gusto mag-racetrack. Kasi, sir, malayo rin yung ibang racetrack di ba? Oo, pinakamalapit na racetrack sa ating maganda is yung Carmona. The next will be Clark International Speedway, then Batangas Speedway or Batangas Batangas Racetrack. Racing Circuit. Oo, tsaka yung Tarlac, Circuit Hill. So pinakamalapit na pwede talaga nating puntahan na medyo budget friendly is yung Carmona Racetrack kasi parang ang entrance yata doon, the entire day is 2.5. Then yung paddock, pwede na kayo mag-chip in din. Baga, soon, gusto ko talaga makita na marami nagka-track day kahit casual days. Sir, yung grupo ba? Kasi kunwari yan, iba't iba yung racetrack din na na pwede nilang puntahan Yung grupo nyo ba, meron na rin ba siyang chapter sa iba't ibang lugar? Wala pa. Kumbaga, Ngayon, dito pa lang. talaga siya. Pero meron kayong meron ba kayong plano na expand siya? Siguro, pag Kunwari, hiningi ng mga video, pagkakataon, ganyan. pag hiningi ng pagkakataon at may mga talagang pwedeng pagkatiwalaan sa area na yun. So, paano nila yun, sir? Magagawa yun sa lugar nila? Kumbaga, pwede ka ba nilang i-chat, i-message? Actually, May- if time comes at lumaki yung grupo at nagkaroon ng ganun kalaking opportunity mag-expand. For example, dito tayo sa Rizal, sa Antipolo or Marikina, and then meron tayong gusto maging core group ulit dun sa bandang Mindoro, bandang Palawan, or anywhere under the sun ng sa mapa ng Pilipinas. Mag-coordinate lang naman. Kung gusto nyo dahin yung group or maging part of the group, kailangan nyo talagang makausap din kami. So kasi dito pinapromote natin number 1, safety, camaraderie, tsaka yung friendship na lifetime. Yun yung usapan dito na naging member ka namin. No matter what happens, under ka namin pag nag-rides tayo. So, how come na hindi ka makipag-coordinate sa akin kung gusto mo palang maging part group? So, sir, kunwari, meron na lumapit sa inyo. Meron ba kayong qualification? Kunwari, kailangan nyo, kailangan 10 na kayo bago kayo makapag-umpisa as a group ng Vespa Racing Pilipinas. Meron ba kayong qualification na gano'n? Kaya siguro, same as the standard na sinet namin. Na una-una, disiplinado ka, advantage ko, may track record ka. Package na. Oo, sobrang advantage yun. Ano pa ba pwede? May trabaho ka. Yun. Kasi alam natin lahat, mahalang parts. Pag sumempla ka dyan, Diyos ko, matagal talaga, makati-kati talaga rin yan. Eh kung regular ka lang at gusto mo naman talagang dumiin, pagsisikap na rin talaga. Sir, yung nyo, lagi kayong present sa mga racing events, no? Oo. So, yun? Kumbaga, yun ba yung way nyo para mapag-contribute sa... Community. Oo, no? Oo, kasi syempre napakalaking factor ng presence mo sa community, lalo na pag may mga event. Kaya nga yung sinasabi natin, dalhin natin sa proper racetrack lahat ng event natin. Hopefully next year matapos lahat, magawa, ma-execute. Kasi this year pa lang naman talaga sila pumutok. Pero yung pagputok talagang nasa proper line naman din. Kumbaga, in-invite kami, nag-enjoy kami sa araw ng karera, pumalat kami sa karera, pinagawa na naman ulit, eto na naman ulit. May kwentuhan kayong maganda, no? Ay, ito, kumalat ka nga doon sa Pag ginawa mo, pare, overheat yung gulong, parang ganun. Siyempre, yun nga, yung pinaka-basic Tsaka na, binili mo, binuo mo, sisirain mo ulit, pero masaya ka. Oo. Kasi yun yung storya dun Diba? Isang post yung mga pagitan natin, mga Parang, pre, ano bang set mo? Ba't parang tuliruan naman? Hindi ko pa napang-check yung panggilid Kasi usually, yun naman yung pinag-uusapan Kung puyat ka na naman, kaya di ka nakapagpatakbo ng maayos. Yun yung sa mga regular casual rides namin. Pero pag sa racetrack, syempre, nagpe-prep talaga kami doon. So, parang sir, sa madaling salita ngayon, 2024, sinasabi nyo ang milestone na gusto nyong makamit sa future is ng organize ng race event. Makapag-organize ng Vespa race event. So yun yung talagang pinaka-objective namin for now, na aside para palakihin yung grupo, makapag-collab sa ibang groups, is
event kami ng Vespa Racing Pilipinas ang host sa racetrack. Na talaga ang mga sasali by engine category, mga magagaling din na riders, para hindi tayo nahuhuli sa ibang bansa. Na nakikita nila na okay pala yung Vespa. Putik, hindi lang pala siya basta pang subdivision na ba. Pwede pala siyang i-recreate ng bago. Hindi lang pala siya pampapogi. Oo. Pwede rin yung pogi na may angas konti. Oo. Horse. Yun yung diba? From classic, classy, sporty, modern bike. Kumbaga kinumbine mo na siya lahat doon. Oo. Lata to eh. Eh di pagandahin na natin yung forma, pabilisin natin yung takbo, lagyan natin ng konting angas, dali natin sa racetrack. So yun yung masaya doon. So sir, ito, nasagot nyo na yung last question ko. Meron na lang akong last question na para sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, ano po yung aral na maibibigay nyo, word of wisdom sa kanila, na talagang kahit sino magbe-benefit dito, sabihin nyo. Kasi meron naman tayong aral na hindi mo basta-basta matututunan din. For my personal experience, lahat tayo may everyday dealings. Yung connection ng racing sa buhay ko, you have to keep on balance. You have to keep your focus aligned para kung ano man yung ginagawa mo, no matter what, makasustain ka doon, makasurvive ka. In that part, you have to keep rolling. Yun talaga. Kasi pag huminto ka, wala na yun. Kaya ang ganda rin talaga ng tagline na keep rolling. Dire-diretso lang. Sabi nga rin ng iba kong kaibigan sa business, kapag ni-stop mo yan, that's the end. You have to focus, to realign, and to keep what you're doing. Focus lang. Sa lahat naman, general yun eh. Focus ka lang. Once it's rolling, sir, it becomes easier to keep it moving, diba? Yeah. Kumbaga araw-araw lang talaga, kailangan mo rin. For you to keep rolling, you have to be balanced. For you have to be balanced, you need to keep rolling. Baligtaran lang yun. Ang ganda ng sinabi niya, sir. Hindi ka pa pwedeng huminto. Mapamotor, mapa-normal na tao, ma-apply nila, no? Balance mo and then dumiretso ka. Kapag dumiretso ka na, balansehin mo na. Kahit pakurba-kurbada pa yung dinadaanan mong dancer, no? Darating at Kasi hindi lahat smooth yung daanan mo. Yes. Hindi lahat flat, hindi lahat lubak-lubak. Darating yung time na masaya ka doon. Kasi dumiretso ka eh. Diba kagaya kanina, umuulan. Oo nga, kaya ito, tayo. damit namin, parehas kami, usap kami. Thank you for this quality shirt na keep on rolling eh. Kasi kanina kung hindi tayo nag-proceed, umuulan, parang ayoko na umuulan eh. Di wala tayo ngayon. Oo, in-enjoy na lang rin natin talaga eh, na kumbaga. Siyempre, di ka naman araw-araw na uulanan habang nagmumotor na umakit ng Sierra Madre. Kaya okay na to, ang saya, di ba? Dito na tayo eh, missionin na natin, di ba? Eh di, kung hindi natin tinuloy, wala tayo ngayon dito. Oo, wala kayong mapapanood, wala kayong matututunan ng mga word of wisdom na ganito. So, yun lang. No matter how hard it is, you have to keep on rolling. Every day. Every day yan. Hey, sir, maraming salamat sa wakas. Nalabas din natin dito ang Vespa Racing Pilipinas. Abangan nyo yung mga susunod na kabanata na mangyayari dito. Yung mga sinabi ni sir, magkakatotoo. Keep on rolling. Keep on rolling every day, my friend. Sir, salamat ng Thank you. marami. Saya ng interview natin. Oo, sir, ang dami ko sir natutunan din sa inyo.